Hello guys, good afternoon. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebase Edit. For today's video guys, kapag nagkaroon tayo ng restricted monetization dahil na nga lumabag tayo sa partner monetization policies, ganito yung makikita nyo. Isa na nga po dito si Ma'am LJ, ayan, LJ Lars Vlog. So, nag-message po siya sa atin at pinakita niya itong kanyang na-receive na notification, ano. So, sabi dito, limited originality of content. Restricted siya sa in-stream ads. So, sinabi niya sa kanya naman daw yung mga videos at lahat po ito is original. So, in-explain ko din na hindi naman po porket sa atin yung mga content natin, masasabi na po itong original. Minsan, nakakategorize po ni Facebook or ni Meta or ng machine learning technology ng Meta. Kapag may mga logo, may watermarks from other platform, may mga audios na copyrighted, may music, posible magkaroon pa rin ng limited originality of content. Kapag medyo blurry, may borders, mas maraming stickers, text, ayan, nakakategorize siya ni Meta as limited originality of content. So, ano nga ba yung way para send tayo ng appeal dito kay Meta kahit hindi tayo naka-blue check or hindi tayo Meta verified? Tuturo ko nga po sa inyo. So medyo mahaba nga po yung pinag-usapan namin. Pinakita ko sa kanya meron siyang mga dubbing and mga audios na pwedeng maging cause ng copyright. So sabi ko nga sa kanya, ganito ang gawin mo. Pumunta ka sa help and support. Ayan, kausapin mo yung Meta specialist. So, ayan, nag-guide ko siya kasi wala naman professional mode support sa kanyang applications. And guys, ito yung reply sa kanya ni Meta. Ayan. So, paano nga ba natin malalaman kung legit yung mga reply na nare-receive natin or emails na nare-receive natin mula kay Meta? Makikita po natin ito yung mismong support. Ayan, ito po talaga. At merong case number. At syempre, nagpapakilala sila as Meta Pro Team. Thank you for contacting Meta Pro Team. My name is Chris, and this is regarding your concern on monetization restrictions. Case ID. Ayan, may number po iyan. I have great news for you. I was able to see that your account is already being reviewed by our team and the restriction that you have in just temporary. Okay. So, yun mga way natin para magkaroon ng signal o di ba ma-align tayo na itong nare-receive natin is minsan talaga nagkakamali si Meta or yung mismong AI nila nagkakamali. Kaya ang way lang natin is to appeal at meron naman pong mag-aayos niyan na tao talaga. Okay, may magre-review. So, ito nga being reviewed na siya and sabi dito, your restriction that you have is just temporary. I understand that this worries you. Rest assured that your monetization tools are going to be reactivated in a few days. Okay. Once again, my name is Chris. Sabi niya dito, it was my pleasure assisting you today. Thank you for contacting Meta Support. We wish you and your business well. Stay safe and healthy. Okay. So, paano nga ba natin message ang Meta Pro Support? So, punta ngayon tayo dito sa ating Facebook. Ayan. So, papakita ko lang sa inyo yung isang options para makapag-send tayo. Pero ito guys, hindi ko to ginagamit. Pero papakita ko din sa inyo na meron po dito ang tinatawag na professional mode support. Ayan. Asa na ba yun? Professional. Wala na din ata sa atin. O, wala na din. Ayun. Wala na din dito guys yung professional mode support. So, eto nga yung mga update, no? Minsan nawawala yung tools or minsan nababago talaga. Okay? So, ngayon, wala dito yung professional mode support. Ang nakalagay lang dito, creator support, Ayan. Pwede tayong mag-give a feedback. Pwede naman yan. And, of course, click natin to. Ayan, continue. Ayan, walang nangyari, di ba? So, ngayon, pwede rin natin i-technical report. Pero dito, mas mahirap kasi mag-appeal gamit yung application. Kaya, eto na lang, pangalawa, yung pwede nyo i-consider. Punta tayo sa ating browser.
mula dito guys, mag-open na kayo or mag-login na kayo ng inyong Facebook account. Ayan, naka-login na ako dito ng aking Facebook account. And then, next dito guys, kailangan nyo siyang i-desktop site. Ayan, nakikita nyo yung check na yan. Dapat i-check nyo yung box na yan para maging ano siya, desktop site kung wala kayong laptop or desktop. Ngayon, punta kayo dito sa may gilid, sa may ibaba, yung mismong profile nyo. Ang i-click nyo dyan guys, itong health and support. Ayan. Then next nyan guys, itong report a problem. Okay. Mula dito sa report a problem, meron dalawang options dito. Merong help us improve Facebook, something went wrong. Ito palagi yung i-click natin. Ayan. So ngayon, kailangan nyo mag-provide ng screenshot or ng proof na may problem talaga yung account nyo. Even yung restricted monetization. Kung sa tingin mo, nabura mo na lahat ng mga affected videos na ito nga na-detect nila, so burahin nyo muna before kayo guys mag-appeal or mag-send ng ticket. So, include natin in a report. So, sample ang aking na-receive na restriction ay sa ito. Pwedeng sa page. Ayan. Click mo yung page. And then, meron ditong details. Ayan. Please include as much info as possible. So, ilagay natin dito yung ating mga encounter na unusual, no? Na hindi natin talaga ito usually nakikita. Lalo na yung mga monetization issue na sa tingin mo wala ka naman violation pero naka-receive ka. So, pwede na nga natin itong i-appeal. Ngayon, kapag na-state mo na dito, i-upload mo ngayon yung screenshot. Ayan. Kailangan mo mag-upload ng video o screenshot. Okay? So, ganun lang kadali. Then, pwede mo na yung i-submit. Ayan. Ito yung submit button. Okay? So, ganun lang yung pinaka-option. And then, mapapansin natin dito, nag-reply naman po kaagad dito si Meta. Ayan. Okay? So, ganito yung marireceive nyo sa email or pwede rin sa support inbox nyo. Ito guys. So, I advise no na kahit po tayo ay nag-appeal, hindi naman automatically instant na matatanggal yung ating mga monetization. Disclaimer po ito po ay nakabase mismo kay Meta. So, etong sinasuggest namin o sinasuggest ko ay guide lang na pwede tayong mag-appeal kapag sa tingin nyo wala kang ads on Reels, wala kang stream ads, wala kang stars, pwede nyo pong i-appeal yan. Lahat po yan ay na-appeal. So, i-check po yan, babasahin po ng support. And then, yun nga lang, kailangan natin mag-wait ng 5 to 7 business days or more para mabasa yung ating appeal or mabasa yung concern po natin. So, ganun lang naman, sana nakatulong and please, pa-share naman itong video natin. And kung nandito ka sa ating YouTube channel, 80% po ng ating mga nanonood ay hindi pa po nakapag-subscribe. Kaya i-click mo na yung subscribe button and ayun, i-turn on mo na din yung notification bell para pag may mga bago tayong upload, manonotify po kayo kaagad. See you again sa next video. Bye-bye!